Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2 Unit 7 ng workbook pa rin tayo. Nasa application part na tayo. Let's start with 말하기, speaking. Instruction, 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. Again, pakinggan natin yung conversation para makomplete yung ating blanks. 말하기 1. 다음 대화를 듣고 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. 그리고 말해보세요. 1. 약속 장소는 어디로 할래요? 회사 근처 커피숍에서 만나요. 2. 생일 파티를 언제 할까요? 토요일에는 수업이 있으니까 일요일에 해요. 3. 집들이 초대를 받았을 때 무슨 선물을 가져가요? 보통 휴지나 세제를 선물해요. Ayan. So, number 1, 약속 장소는 어디로 할래요? Saan mo gustong mag-meeting? Sagot niya, 회사 근처 coffeeshop에서 만나요. Sa coffee shop, sa coffee shop na malapit sa office tayo magkita or mag-meet. Number 2, 생일 파티를 언제 할까요? Kailan tayo mag-papa-birthday party? Sagot ni Na, 토요일에는 수업이 있으니까 dahil meron akong klase ng Saturday, Sunday natin gawin. Number 3, 집들이 초대를 받았을 때 무슨 선물을 가져가요? Sabi, kapag daw naka-receive ng invitation sa isang housewarming party, ano ang present na dinadala? 보통 휴지나 세제를 선물해요. Sabi niya, usually, tissue or detergent ang nireregalo. So, punta tayo sa ating listening. Para naman sa listening natin, ang sabi sa number 1, 민수 씨에 대해 맞게 써놓으세요. So, meron tayo ditong business card and ang instruction is para daw maging tama or angkop kay Minsu Shi yung business card, isulat daw natin kung ano yung mga kulang. So, dito yung Ju, ibig sabihin Ju Shi Kwesa. So, pangalan ng company. Pakinggan natin kung anong company si Kim Min-soo at kung ano yung kanyang position. Yan. Tapos, number 2, true or false. Kim Min-soo 씨는 이 회사에 미리 연락을 하고 갔어요. So, si Kim Min-soo daw ay bago magpunta sa opisina na ito, nag-reach out na in advance or tumawag na siya in advance. Number 2, 사장실에 들어갈 때 노크를 했어요. Nung pumasok daw sa opisina mismo nung 사장님, kumatok daw ba? Number 3, 사장님은 김민수 씨에게 명함을 건넸어요. So, si 사장님 daw ay nagbigay ng business card kay Kim Min-soo. Number 4, 김민수 씨와 사장님은 오늘 처음 인사를 나눴어요. First time daw ni 사장님 at ni Kim Min-soo na mag-exchange ng greeting sa bawat isa. So, kumbaga, first time nilang makita or ma-meet ang bawat isa. So, try nating pakinggan. 듣기 2. 다음을 듣고 물음에 답하세요. 안녕하세요. 김민수라고 합니다. 사장님을 뵈러 왔습니다. 어서 오세요. 아까 전화하신 분이지요? 잠시만 기다리세요. 사장님, 손님 오셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 한국무역의 김민수 과장입니다. 여기 제 명함입니다. Ayan. So, nagmadali bigla sa pagnunote, no? So, yung una, yung pagkakasabi ni Minso, so bali tatlo yung nagsasalita, no? Yung una si Minso, tapos yung babae, tapos si Sajang-nim. So, baka yung babae is yung secretary. So, sabi niya, Sajang-nim, pero 왔습니다. Sabi niya,
pumunta daw siya doon para makita si Sajangnim. Tapos ang tanong sa kanya nung babae, sabi, "Akka Jonwa hashin bun nishijo," sabi niya. So kayo po yung tumawag kanina, tama po ba? So ibig sabihin, tumawag muna agad si Minsu bago siya pumunta or dumating doon sa lugar na yon. So circle yung number 1 natin dito sa baba. Number 2, 사장실에 들어갈 때 노크를 했어요. Ito din kasi narinig natin may pagkatok, no? Tapos, 사장님은 김민수 씨에게 명함을 건넸어. So, si 사장님 ba ang nagbigay ng business card kay Minsu? Hindi, baligtad. Si Minsu ang nagbigay ng business card kay 사장님. Number 4, so first time ba nila na mag-exchange ng greetings? Correct. Sabi nga ni Minsu, 처음 뵙겠습니다. First time to meet you, no? Tapos, dito na, complete natin to. So, yung pangalan nung company na narinig natin is Hangguk Muyok. So, yung Hangguk, Korea. And then, Muyok is trade. So, trading company sila. At yung position ni Kim Minsu ay Gwajang. Yan. So, that's for listening. Now, punta tayo sa reading. Reading, sabi, 다음은 초대장입니다. 초대장, ibig sabihin, invitation card. So, 초대, invitation to invite. Tapos, 장, yung papel or card. 글을 읽고 물음에 답하세요. So, basahin daw natin and sagutan yung questions. Tingnan muna natin yung invitation card. 전 예리의 첫 번째 생일에 초대합니다. So, ano yung pangalan ng baby? 전예리. So, 전예리의. Pero we can read that as 전예리의. Okay? 첫 means first. 번째. So, first talaga yon. 첫 번째, first. 생일, birthday. to, tapos, 초대합니다, invite. So, parang we are inviting you to 전예리's first birthday. Yan. So, yung 의 dito is parang apostrophe S or of. First birthday of 전예리 or 전예리's first birthday. Okay. So, 하나, 둘, 셋. So, may parang instruction. So, 하나, first. 동영상을 준비했습니다. So, nag-prepare daw sila ng video clip. 둘, second, 돌잡이 행사가 있습니다. So, may event din daw na 돌잡이. Ano yung 돌잡이? Ito yung, tawag dito, parang part ng first birthday nila dito sa Korea na may isa silang lagyan ng iba't ibang toys. Tapos, yung sa loob ng, parang, may tray sila na ibibigay sa bata, parang ipapakita sa bata. Tapos, dito sa tray, may iba-ibang toys. So, parang may stethoscope para sa doktor. Tapos, may ano ba yung gamit ng mga judge? Yung maso. Yan. So, parang ganyan. Tapos, may sinulid. May mic. Yan. So, parang ibig sabihin kung ano yung sonjab. So, doljab, from the word japta, parang kung ano yung igagrab ng baby, parang yun daw yung magiging future niya. So, parang hindi naman sure, kumbaga parang part lang event nila yon, no? So, kung halimbawa, stethoscope yung ginrab ng baby, so there's a chance daw na paglaki niya, pwede siyang maging doktor. Yan. So, yun yung second event. 돌잡이 행사가 있습니다. Third event, 작은 선물을 준비했습니다. So, nag-prepare din sila ng small gift. Parang souvenir. Tapos, 꼭 참석하셔서 함께 축하해주세요. So, parang, please come and celebrate with us. Yun yung gusto nilang sabihin. 아빠 전하늘. So, pangalan nung daddy. 아빠 is papa or tatay. Tapos yung pangalan. 엄마 신수미. Tapos yung date. So, June 29, 2021, Saturday, 1 o'clock p.m. Myeongseong Building 3층 Party Hall. So, ito daw yung meeting place or yung lugar ng birthday party. Myeongseong Building, yung pangalan ng building is Myeongseong, 3rd floor, Party Hall. Yan. So, try natin sagutan yung questions.
이것은 무슨 초대장이에요? Anong klaseng invitation card daw ito? So, dahil nakalagay 첫 번째 생일, so again, yung first birthday party is 돌잔치. 돌잔치 초대장이에요. Again, true or false naman itong nasa baba. 아기 이름은 전예리예요. 맞아요. 전예리. 돌잔치에서 돌잡이 행사를 할 거예요. So, magkakaroon daw ng 돌잡이 행사. Correct. Ito yan. Yung second event, 돌잡이 행사가 있습니다. Number 3, 돌잔치는 토요일에 집에서 할 거예요. Sa bahay daw ba gaganapin ng Sabado yung first birthday party? Wrong. Kasi hindi sa bahay. Saan? Ito, binigay yung pangalan, no? Myeongseong Building Party Hall, 3rd floor. So, that's for reading. Punta tayo sa writing. For writing, sabi, 다음은 방문 예절에 대한 글입니다. So, again, yung 방문 is to visit, no? Tapos, 예절 is manner or etiquette. So, yung mga manner na dapat daw na i-keep kapag ikaw ay bibisita. So, yun daw yung about sa article na to. 메모를 참고하여 글을 완성하세요. Complete daw natin yung nasa ibaba. Okay, na article. Tapos, mag-refer tayo sa mga memo. So, dalawa yan. 이렇게 해요. Mga gagawin or dapat gawin. 이렇게 하지 마세요. Mga hindi dapat gawin. Okay, so ito yung mga good and bad. 미리 연락합니다. To contact in advance. knock를 합니다. kumatok. 늦지 않게 도착합니다. huwag malate. 작은 선물을 준비합니다. mag-prepare ng present kahit maliit man yan. 갑자기 방문합니다. biglaang bibisita nang wala man lang pasabi. So, 갑자기 biglaan sudden 방문합니다. visit. 늦게 도착합니다. late sa pagdating. knock를 하지 않습니다. hindi pagkatok. 빈손으로 갑니다. pagpunta ng empty hands or walang dala, walang bitbit na kahit ano. Yan, so basahin natin. 방문 예절. 다른 사람을 방문할 때 지켜야 할 방문 예절이 몇 가지 있습니다. 같이 알아볼까요? Sabi niya, kapag bibisita daw sa bahay ng iba, may mga manners or etiquette daw. Okay? May mga ilang manners or etiquette na dapat i-keep. Okay? Keep in mind. 같이 알아볼까요? So, let's try to know them. Number 1, 방문할 때는 blank. blank, 것은 안 좋습니다. So, dalawa agad. Isang 안 좋습니다, isang hindi dapat. Tapos, 방문할 때는, ito naman yung dapat. So, ito, gamitin natin yung una, 미리 연락합니다. Diba? Pag bibisita ka, magpasabi ka na in advance. Huwag kang surprise, nandito na ako. Yan, walang ganon. So, 미리 연락합니다. Okay? Next. So, dito yung mga dapat, no? Dito naman tayo sa, dahil nakalagay, 안 좋습니다, not good. So, dito tayo, 갑자기 방문합니다. Ayan. Dahil sinabi natin na contact in advance, yung kabaligtaran yung not good. So, 갑자기 방문. So, yung 방문합니다, magiging 방문하는, dahil may got dito, no? 방문하는 것은 안 좋습니다. Ang pagpunta ng walang pasabi ay hindi maganda. Number 2, 조금 일찍 출발해서 약속 시간에, so, medyo maaga na umalis dun sa lugar mo. Para dun sa napag-usapang oras ay malamang hindi ka malate. 늦지 않게 도착합니다. So, as is. Yan. 늦지 않게 도착합니다. Next, number 3. 도착하면 초인종을 누르거나 blank. So, kapag if arrived ka na or dumating ka na,
노르거나 초인종을 노르구나. So, ano ba yung 초인종? Doorbell. Ayan. Tapos, 누르거나, 누르다, from the word 누르다, to press. Okay? So, press mo yung doorbell or 누르거나 or katok ka. Okay? knock를 합니다. Number 4. 다른 사람의 집이나 사무실에 방문할 때는 blank 것이 좋습니다. So, yung good. Ano kayo natitira? 작은 선물을 준비합니다. So, again, dahil may got siya dito, 것이 좋습니다. Yung niyan, 는, got natin na grammar. So, yung 준비합니다 dito magiging 준비하는. Okay? So, 작은 선물을 준비하는 것이 좋습니다. Tapos yung natitira, saan na yung natitira? 빈손으로 갑니다. Ayan. Kasi pag 늦게 도착합니다, hindi siya connected. Okay? Ayan. Ay, nasagot na pala kasi natin to. So, ito pala yung last na natitira. So, wala tayo sa tamang wisyo. 빈손으로 갑니다. So, 손으로 ga. So, may an 씁니다. So, usually, may an. So, yung G anta na grammar, no? So, G anta. Kaya naman, gaji an 씁니다. Okay, so basahin natin ulit. 방문 예절. 다른 사람을 방문할 때 지켜야 할 방문 예절이 몇 가지 있습니다. 같이 알아볼까요? 첫 번째, 방문할 때는 미리 연락합니다. 갑자기 방문하는 것은 안 좋습니다. 두 번째, 조금 일찍 출발해서 약속 시간에 늦지 않게 도착합니다. 세 번째, 도착하면 초인종을 누르거나 너크를 합니다. 네 번째, 다른 사람의 집이나 사무실에 방문할 때는 작은 선물을 준비하는 것이 좋습니다. 빈손으로 가지 않습니다. Yan. So again, yung mga sinasabi dyan, first, kailangan contact in advance kapag bibisita. Hindi daw maganda na bigla-bigla ka nang darating ng walang pasabi. Number 2, maging maaga sa pagdating kaysa dun sa napag-usapan. Kumbaga, wag ma-late dun sa napag-usapang oras. Number 3, kapag ikaw ay dumating na, either you press the doorbell or kakatok ka muna. Wag basta-bastang pasok ng pasok daw. Number 4, so kapag sa bahay ng ibang tao, bahay man yan or opisina, kapag ikaw ay bumisita, wag kang pupunta ng walang dala. So kahit maliit na present ay mag-prepare ka daw. Okay, so yan yung ating writing. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.